Sa pagtatapos ng unang regular session ng 16th Congress kanina, nagkasagutan ang Partido Liberal at UNA sa Kamara. Sa kanya kasing privileged speech, dinepensahan ni Makati City Representative Abigail Binay ang sarili at ang kanyang pamilya laban sa mga alegasyong na kinabang umano sila sa pork barrel scam or sa pork barrel niya umano noong siya ay nakaupo sa nakaraang sesyon. Pero kalaunan, napasok na ang talumpati sa issue ng mga partido. Narito ang aking report. To the recent personal attacks hurled against me and my family before. Noong una, simpleng pagtatanggol lang sa kanyang pamilya ang tema ng privilege speech ni Makati City Representative Abigail Binay. Pinabulaanan niya ang mga akusasyong ibinato sa kanya kahapon ni Caloocan Representative Edgar Erice ng Partidong Liberal. Pawang kasinungalingan daw ang alegasyong ginamit niya ang kanyang PDAF sa kampanya ng kanya amang si Vice President Jejomar Binay noon at mapapatunayan daw ito ng mga records na nagpapakitang inilaan ang nasabing pondo sa mga lehitimong proyekto ng kanyang distrito. Pero maya-maya pa, napasok na sa talumpati ang usapang partido. Sabi kasi ni Erice, ibinibintang ng oposisyon sa Partido Liberal ang pagpapakalat sa umano'y white paper na naninira sa kanya, bagay na nilinaw ni Binay. Sana naman hindi naniniwala ang kagalang-galang na kongresista mula sa Caloocan na ang Malacanang ay ang Liberal Party at ang Liberal Party ay ang Malacanang. Sina Votas Representative Toby Tiangco na siya ring Secretary General ngayon ng una, ipinagtanggol ang kanyang partido sa gitna ng pambabatikos ng ilan na hindi sila dapat kasali sa mayorya ng Kamara gayon sila ay nasa oposisyon. Hindi ko makita kung saan nanggagaling ang pagbabatikos ng congressman ng Caloocan doon sa pagsama ng aking kapartido sa una sa mayorya. Hindi naman daw imposible magkasundo ang partido ng Pangulo at ang partido ng Vice Presidente. Alam ho natin na inihalal ng taong bayan si Pangulong Aquino at si VP Binay bilang Pangulo at Presidente kahit sila ho ay magkaibang partido. Ang ibig niya sabihin niyan sa aking pagkaintindi, ang gusto ho ng taong bayan ay magtrabaho sila ng magkasama. Si Representative Erice ayaw patula ng mga hamon ni Tiangco, pero nanindigan siyang dapat magbitiw sa gabinete si Vice President Binay dahil hindi naman siya kaalyado ng Pangulo. Dapat pangatawanan niya na yung pagiging oposisyon at kung pangatawan niya yung pagiging oposisyon, dapat lumabas siya sa kabinete. Pinagre-resign, ang panawagan ko mag-resign siya sa kabinete. Ang kampo ni Vice President Binay hindi na raw muna sasagot sa mga sinabi ni Erice. Kanina, formal nang nagtapos ang unang regular session ng 16th Congress. Umaasa ang liderato ng Kamara na ngayong nahaharap ang Kongreso sa iba't ibang pagsubok, mananatiling matatag at nagkakaisa ang mga mambabatas.